Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Lord. At ako ay nagising upang ikaw ay sambahin. Pasalamatan. Welcome dito sa ating live. Yeho! Maaga akong nakapag-live. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you for the strength. Praise the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you for a new day. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord Jesus Christ, for a new day to serve you. It's Tuesday morning here in Houston, Texas. Holy Spirit, lead me in every step of the way for God's purpose and glory. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, at maaga akong nagising. Hallelujah. Yes, Lord. Praise be to the Lord. Ayan, welcome dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. Welcome. Welcome dito sa ating live. Ito ang ating batayan ng ating pananampalataya kay Ginoong Jesucristo. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments! Praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Welcome dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. Ngayon ay, nag-read na si Tita Bits kasi it's February, month of love. Okay, so worship tayo sa ating Panginoon. Woohoo! Ayan si Tita Bits. 53. Praise God. Health is strong for the glory of God. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibig.
lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah! Yes, Lord Jesus! Ang itong aming mga buhay, Panginoong Hesus. Gamitin mo ang aming mga buhay upang ikaw po, upang mapurihan ng Diyos Ama. At maging kapaki-pakinabang kami sa iyong kaharian, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah! Andito po kami sa oras na ito. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kami magagawa kung wala ka. So we acknowledge the Holy Spirit. Lord Jesus, linisin mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso. At patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nakasala sa aming Panginoong Hesus. Hallelujah! Gabayan mo kami sa oras na ito. Dalhin mo rito ang iyong mga kaanakan. Nang sa ganun po ay matuto kami sa iyong mga salita at maipamuhay namin ang mga salita mo habang kami ay naghihintay sa tamang panahon na ikaw ay kukunin mo po ang iyong mga tapat na lingkod sa pamamagitan ng rapture at muli kang babalik dito sa lupa. Hallelujah! We welcome your Holy Spirit in our midst today. You said 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So we welcome your Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed.
Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kami, mangusap po kayo sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang maintindihan namin ang iyong mga salita at minabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa iyong pakikipag-usap sa amin kahapon. At ngayon makipag-usap na ulit kayo. Nang sa ganoon po ay mas lalo naming mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Dinideklara namin ang live na ito, holy, ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Hallelujah. To you be all the glory and honor, Father God, in Jesus' name and the Holy Spirit. Amen! Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Tuesday morning here in Houston, Texas. February 11, 2025. Praise the Lord! Sa kanyang kabutihan sa 10th year anniversary ng DNG at ako rin ay 10 years na nasa DNG Rehab at nakaraos ang company ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. Hallelujah! Praise the Lord! Okay, welcome dito sa ating live at tayo ay umupo sa ating trono. Sa ating upuan. Ganyan, adjustin natin. Okay, nasa na ang ating Biblia? Ayan ang Biblia natin. 28. Hanggang saan na ba tayo? Tayo ay kahapon ay 2:10. So, pinaalala sa atin na kahapon ng banal na Espiritu, mga ka-Team Jesus, na tayo ay, tayo ay may utang na loob sa mga Israelita o sa mga Hudiyo sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga buhay, ng kanilang pagiging matigas ang ulo, ito ay naging blessing sa atin dahil tayo ay nabigyan ng pagkakataon ng Diyos Ama na makaranas ng kanyang kaawaan. Oh, hallelujah. Kaya isama natin sa ating mga prayer ang Israel, ang mga Hudiyo, at ipagpapalain natin ang mga Hudiyo, ang taga-Israel, kung mayroon man tayong mga pagpapalang inilaan ng Diyos para sa kanila. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. So, dito tayo, mga ka-Team Jesus. Sa 16, tayo ay nasa Romans 16. So, alamin natin kung ano ang hanggang saan ang nais ng Holy Spirit na ipagawa sa atin sa Romans 16. Wow, panghuli na pala to Romans. Ay, hallelujah. Ito na pala ang panghuling chapter ng Roma, mga taga-Roma. Praise God. So papunta na tayo sa 1 Corinto. Hallelujah. So tamang-tama ang ating gagawing laro ay mula sa Romans 1 verses 16. Hallelujah. So, dito tayo sa 16. Alamin natin kung hanggang kailan tatapusin ng Diyos ito. Tingnan natin. 21. So, tingnan natin kung hanggang kailan. Tingnan natin. Alamin natin kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit. Sabi niya, hanggang dyan lang kayo. Okay. So, dito tayo sa 16. Mga pangamusta. Ngayon, 16 verse 1, ngayon, nais kong ipakilala sa inyo
ang kapatid nating si Phoebe. So may pinakilala si Pablo, no? Si Phoebe. Naglilingkod siya sa iglesia sa Cenchrea 2. Tanggapin ninyo siya bilang kapatid sa Panginoon gaya ng nararapat gawin ng mga pinabanal ng Diyos. Tulungan ninyo siya na sa anumang kakailanganin niya dahil marami siyang natutulungan at isa na ako roon. 3. Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila. Sila'y kapwa ako manggagawa kay Kristo Jesus. 4. Itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanila at hindi lang ako kundi pati na rin ang lahat ng iglesyang hindi Hudyo. Ikumusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Ipaabot ninyo ang pangangamusta ko sa minahal kong kaibigan na si Epinitos. Siya ang unang sumampalataya kay Kristo Jesus sa probinsya ng Asia. Wow! Praise the Lord! O, nabanggit dito ang Asia, mga ka-Team Jesus. Kasama tayo dyan sa Asia. 6. Ikumusta nyo rin ako kay Maria na nagsikap ng husto para sa inyo. Kumusta rin kina Andronicos at Junias, mga kapwa kong Hudyo at nakasama ko sa bilangguan. Nauna silang naging Kristiyano kaysa sa akin at kilalang kilala sila ng mga apostol. Verse 8. Ikumusta nyo rin ako sa minamahal kong kaibigan sa Panginoon na si Ampliatus. 9. Kumusta rin kay Urbanos na kapwa ako manggagawa kay Kristo. At ganoon din sa minamahal kong kaibigan na si Stachys. 10. Kumusta rin kay Apelles na isang subok at tapat na lingkod ni Kristo. Kumusta rin sa pamilya ni Aristobulos, sa kapwa ko Hudyo na si Herodion, at sa mga kapatid na sa Panginoon sa pamilya ni Narcissus. 12. Ikumusta nyo rin ako kina Trifina at Trifosa, na masisipag na manggagawa ng Panginoon. Kumusta rin sa minamahal kong kaibigan na si Persis. Malaki ang naitutulong niya sa gawain ng Panginoon. Kumusta rin kay Rufus na isang mahusay na lingkod ng Panginoon. Kumusta rin sa kanyang ina na para ko na ring ina. Dito tayo sa 14. Ikumusta rin ninyo ako kina Asinkritos, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas at sa mga kapatid na kasama nila. 15. Kumusta rin kina Philologos, Holia, Nereos at sa kapatid niyang babae na sa Olimpas at sa lahat ng pinabanal ng Diyos na kasama nila. 16. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo rito. 17. Mga kapatid, mag-iingat kayo sa mga taong lumikha ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya ninyo. Nangangaral sila laban sa mga aral na natatanggap ninyo sa amin. Kaya iwasan ninyo sila. Reminder yan, Sino yung mga sa palagay natin ay nagdahilan ng pagkahati-hati ng iglesia ni Kristo. Kaya iwasan ninyo sila. 18. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Hesukristo, kundi sa sarili nilang hangarin. Sila sumusunod. Yung mga gusto ng pagkawatak-watak sa Church of Christ o Iglesia ni Kristo, yon ang hangarin nun ay hindi para sa Diyos, kundi para sa mga sarili nila. Dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman
sa pamamagitan ng mahuhusay at magaganda nilang pananalita. 19. Balitang-balita sa lahat ang inyong katapatan sa pagsunod sa Panginoon, at nagagalak ako dahil diyan. Pero gusto kong maging matalino kayo sa mga bagay na mabuti at walang alam sa paggawa ng kasamaan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. 20. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan at malapit na niyang puksain ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoong Hesus. 21. Kinukumusta kayo ni Timoteo na kapwa ko manggagawa sa Panginoon at ni Lucius, Jason at Sosipater na mga kapwa ko Hudyo. 22. Kinukumusta ko rin kayo, ako si Tertius na nasa Panginoon din na siyang sumulat ng liham na ito ni Pablo. 23. Kinukumusta rin kayo ni Gaius. Akong si Pablo ay nakikituloy dito sa bahay niya. At dito rin nagtitipon ang mga mananampalataya sa lugar na ito. Kinukumusta rin kayo ni Erastus na tresurero ng lungsod ng ating kapatid na si Quartus. 24. Pagpapalain kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Papuri sa Diyos. Ito na tayo sa 25. Tapusin natin ang Romans 16. Purihin natin ang Diyos na siyang makapagpatibay sa pananampalataya ninyo ayon sa magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ay inilihim ng matagal na panahon. 26. Pero ipinahayag na ngayon sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta. Ito'y ayon sa utos ng walang kamatayang Diyos para ang lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. 27. Purihin natin ang Diyos na tanging nakakaalam ng lahat. Purihin natin siya magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa mga salita. Kausapin mo po kami. Ano ang mensaheng nais mong iparating sa iyong mga salita sa Romans 16. Oh, hallelujah. In Jesus' name. Amen. Ayan mga ka-Team Jesus. Ano ba ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa atin dito sa huling yugto ng Romans 16. So kung titingnan natin dito mga ka-Team Jesus, 'di ba? Sa modern ngayon, ito ay liham. Liham ito ay liham ni Pablo para sa mga taga-Roma. Dahil nung mga panahon nila, after death ni Jesus, no? 2,000 years ago, wala pa man silang mga high technology kagaya ng ginagawa natin nga. Pwede tayong mag-live, pwede tayong mangumusta. Shout out sa inyong lahat dyan. Si ganito, isa-isahin natin ang pangungumusta natin. Shout out, kumusta na si ganito, kumusta na si ganyan. Okay. So, ang sa kanila ay sa pamamagitan ng liham. Yun yung pinaka-lumang paraan na maihatid ang mensahe ng bawat isa. So ngayon sa kasalukuyan, kung iugnay natin ang pangungumusta ni Pablo, no, doon sa mga Kristiyano. Kung titingnan natin yung ating messenger o kaya mayroon tayong text messages na kung saan minsan ay magugulat ka sapagkat mayroong biglang magsasabing, kumusta ka na? Oh. Tapos, minsan sa text, o kaya minsan naman sa messenger. Sa loob ng ilang taon na wala kayong connection, o kaya ilang buwan na hindi nagpaparamdam, ilang taon na hindi nagpaparamdam, ay bigla na lang magsabi sa iyo ng kumusta ka? Oh. So maaring papasok sa isipan mo. Minsan may nabasa ako sa Facebook
na nagsasabi, ang pinaka nakakatakot na mensahe ay ang kumusta ka. Bakit daw? Ang kumusta ka? Sapagkat natatakot siya sa kung ano ang isusunod ng kumusta ka. Dahil sa pamamagitan ng pangungumusta na sabi, pagsasagot ka niyan, kumusta ka na? Pagsasagot, sa awa ng Panginoon, okay naman po. Bakit po? Kumusta naman kayo dyan? Okay naman kami. Ayan Tapos kung ano ang susunod ng pangungumusta na yon. Na kung saan, sa loob ng mahabang panahon, ay hindi ba yung normal ba na nakausapin ka, na nagme-message sa'yo, kumusta na kayo dyan sis, Brad, ganito, ganyan. Tapos, hindi normal na pag-uusap. Tapos yun nga, bigla na lang na nangungumusta sa iyo. So yun, ang sabi doon, ang kinatatakutan niya ay yung kung ano ang susunod doon sa kumusta. Pagkatapos na sasabihin sa iyo na nagbe-message, nagre-reply ka at okay naman po, ganito, ganyan. Tapos biglang magsasabi kasi Bit, ano to kasi sitwasyon ko, ganito, ganyan. Baka naman pwedeng uutang sa'yo, ganito, ganyan. O, see? Yan ngayon ang panahon natin, yung trend natin, ang mangungutang, magugulat ka sa loob ng ilang buwan na hindi nagpaparamdam, ilang taon na hindi nagpaparamdam, bigla na lang magme-message sa'yo ng kumusta ka at kapag ikaw ay magre-reply, ayun na. Hindi nyo ba napapansin yan? Kung napapansin ninyo yan, dapat nandoon ang discernment ng Holy Spirit sa'yo, sa atin. Na yan, nangungumusta yan, maaring ang kanyang account ay nahack at magiging isa ka sa mga biktima ng mga pangungumusta na yon. At kung mahina ang iyong pananampalataya at naniniwala ka kaagad sa mga sabi-sabi ng mga kung kanino-kanino, isa ka sa magiging biktima. So dito, pinapakita dito ang tunay, ang matuwid na uri ng pangungumusta ng mga magkakapatid na mga Kristiyano. Na kung saan, ay ipinapakita ng Holy Spirit dito na kahit malayo sila sa isa't isa, ay nangungumusta sila, nagkukumustahan sila, hindi dahil nangungutang sila, kundi dahil bilang magkapatid ni Kristo ay di ba anong sabi sa salita ng Diyos? Let us pray for each other, let us love each other, let us encourage each other. So ito ang ipinapakita dito na bilang magkapatid ni Kristo, bilang mga anak ng Diyos Ama, na kung saan si Kristo ang ating eldest brother. Nandiyan sa Romans yan, siya ang ating panganay na kapatid. Ay tayo ay magkapatid, isa't isa ay magkapatid kung tayo ay tumanggap kay Jesucristo at tayo ay itinuring na adopted children of God. So magkapatid tayo, magkasundo tayo, mangumusta kayo, kumusta na kayo dyan, kumusta na kayo dyan, hindi mangumusta dahil nangungutang kayo. So bilang magkapatid ni Kristo, ay magkumustahan kayo. Ano na ang sitwasyon nyo sa buhay? Ano na ang ganito, ganyan? So, ang nangyayari dyan, dito sa kasalukuyan sa atin, ginamit ng mga masasamang espiritu, ng mga hacker, itong pangungumusta. Itong pangungumusta, kung titingnan natin dito, ang pangungumusta ni Pablo ay seryoso yan. Nagdadala yan ng pagpapala, nagdadala yan ng pagdarasal, nagdadala yan ng prayer, ng blessing. So, balit kung titingnan natin ngayon sa kasalukuyan, ang pangungumusta na ating nakukuha, na ating naririnig, na ating nababasa, ay mayroong doubt sa mga isipan natin, mayroong parang
parang nagdadalawang isip tayo, kagaya nung aming pinsan ng aking tatay. No, pinsan ng aking tatay. Tapos yun, bigla-bigla lang nangungumusta doon sa akin, Biting, ganito, ganyan, Ting, ganyan. Kasi busy ako, kaya hindi ko na-replyan. Kinabukasan, ayun, nakita ko na yung si Pearl. Si Pearl na yung aking kaibigan. Kaklase ko yan sa elementary. Tapos, nakapag-asawa siya ng aming pinsan. No? Na sinong Freddy, nakapag-asawa siya. Siya ang nabiktima ng hacker. Dahil nag-reply siya, at nang nag-reply siya, ay siya ang biniktima ng hacker. So, nagulat ako, buti na lang hindi ako nakapag-reply. Siguro sa akin yun. Thank you, Lord, at hindi ako nakapag-reply. Hallelujah. So, no? Dahil itatargetin ng demonyo yung kabutihang loob mo na pwede ba na manghiram muna ng tapos ibalik ko sa GCash, ganito, ganyan. So, kung nabiktima na ako niyan, sa pangungumusta na yan, at the Lord is so good, na yung Holy Spirit ay nagsasabi na, i-cancel mo yung mga doon, yung card mo, i-cancel mo, yung Remitly mo, i-cancel mo. Dahil yung hacker ay talagang nagpadala. Naalala niyo yun? So, makikita ninyo mga ka-Team Jesus kung how wicked the world is ngayon. No? Gaano nakasama ang mundo ngayon sa kasalukuyan na maging ang pangungumusta ay ginamit na ng demonyo upang makapanloko ng kapwa. So sa halip na, how are you dito sa Amerika? Pag nakikita mong yung mga neighbors ninyo dito, mga puti, mga itim, whatever, no? It is a culture na kapag nakikita kayo, hi, how are you? I'm blessed, thank you. How are you? I'm blessed, thank you. Ganyan. Pero sa ating kultura sa Pilipinas, sa Pinoy, kapag nangangamusta tayo, kapag may nangangamusta sa atin, na kinakabahan na tayo, natatakot na tayo kung ano ang isusunod ng pangungumusta na yan. At baka maaring tayo naman ay maging biktima ng mga espiritong demonyo, mga espiritu ng demonyo. No? So nakakatakot. Sa halip na itong pangungumusta ay isang paraan upang sa ganoon ay maintindihan natin ang ating kapwa mananampalataya. Upang maipray natin sila. Kumusta kayo, sis, Brad? Ito kami, sis. Meron kaming mga sitwasyon sa buhay na ganito. Okay, ipagdasal natin. So, ginagamit nila ang pangungumusta upang manluko ng kanilang kapwa. Upang makahut-hut, makapagpadala ng GCash. Biruin mo yan, yung wickedness. Dito, ipinapakita ng banal na espiritu ang katapatan ng mga panahon nila ni Pablo at ang kasamaan ng mundo sa atin ngayon after 2,000 years. Kasi yung sa kanilang panahon, 2,000 years man yun, ngayon sa atin after 2,000 years ago. 2,000 years ago na tayo, after death. Na nakikita mo yung pagbabago ng mundo, ang kasamaan ay dumudoble, tumitriple, mga ka-Team Jesus. Sa makatuwid, ano ngayon? Ano ang i-reverse natin? Ano ang gagawin natin upang ma-regain natin yung trust ng ating kapwa, yung trust ng ating mga kapatiran sa atin kung tayo ay nangungumusta sa kanila? No? Na sino ang gagawa niyan? Kung
kung ang mga masasamang espiritu, kung ang ginamit nila, ang pangungumusta, how are you? Kumusta ka na? Ang ginamit nila, yun ang ginamit nila upang maiugnay sila sa mga taong ito at nang sa ganoon makuha ang kanilang trust, ang kanilang ang pagsalig ba, yung trust ng tao. At kapag nakuha na nila, at akala naman natin itong mga taong ito ay ang totoong mga may-ari ng kanilang Facebook, kaya naniniwala tayo, we trusted them, mga kaibigan natin, classmate natin. Yun pala, ang gumagamit na ng kaniyang account ay hacker na pala, ang demonyo na pala. At tayo, hindi natin alam, subalit napakabuti ng Diyos. Na hindi niya hayaan na ang kanyang mga kaanakan ay maluko. Hallelujah. Nang dahil sa modern technologies, na sa halip na ang modern technologies ay gagamitin natin upang mas lalo pang maramdaman ng ating kapwa, ng ating mga kapatid, ng ating brothers and sisters, yung pagmamahal ng Diyos. Ito ngayon ang ginagamit ng demonyo upang sa halip na tayo ay matuwa dahil mayroong nangungumusta sa atin, ay kinakabahan na tayo kung bakit siya nangungumusta. Ano kaya ang kanyang sitwasyon? Sino kaya ito? Totoo kaya ito? Si ganito kaya ito? Si ganito ba talaga ito? O baka nahack na naman o nahack ang kanyang Facebook account? Hallelujah. No? So nakikita ninyo yung contrast. Contrasting, no, situations sa panahon nila Pablo at sa ating panahon. Sa halip na matutuwa tayo at mayroong nangungumusta sa atin, maaring ang nangungumusta na yan ay maaring makatulong sa atin financially, makatulong sa atin through our prayers, advices, wisdom from the Lord. Pero ang iniisip natin, sino itong nangungumusta na to? Bakit siya nangungumusta sa tagal ng panahon? No? Sa tagal ng panahon, hindi ko man niya hindi naman kami nag-uusap, hindi naman kami nagkumustahan, ngayon nangungumusta. Sa halip na positibo ang ating mararamdaman kapag mayroong isang taong nangungumusta sa atin, ngayon sa kasalukuyan ang ating nararamdaman ay galit o takot, pangamba. At yang galit na yan, yang takot na yan, yang pangamba na yan, yan ay hindi sa Diyos. Yan ay sa demonyo na nais niyang ipasok sa ating mga isipan upang sa ganoon ay hindi na tayo makapag-ugnay sa ating kapwa at hindi na tayo makapagbahagi sa mabuting balita. Ninyo ba napapansin yan? Na ginamit ng demonyo ang technology? Ayon sa Revelation, i-increase ng Diyos Ama ang karunungan ng tao na makapag-imbento ng mga bagay-bagay. Pero ang nangyayari doon sa karunungan ay mas lalong nalayo ang tao sa presensya ng Diyos sa halip na dapat ang internet, dapat itong mga imbensyon na ito, dapat itong technology na ito, ay mas lalo pang makapagpapalapit sa atin sa Diyos at mas lalo pang makapagpapalapit sa mga pamilya na nag-uusap araw-araw, gabi-gabi, no? Na para malayo man sila sa isa't isa, ay naiuugnay pa rin nila ang kanilang mga sarili. Malayo man tayo sa isa't isa, ay nagkakukumustahan pa rin tayo sa pamamagitan ng internet connection, sa pamamagitan ng high technology. Pero itong mga demonyo, mga masasamang espiritu, ay gumagalaw at gumagamit sila ng paraan upang itong technology ay magamit nila para sa kanilang sariling hangarin. Kaya ang sabi ni Pablo dito, mag-ingat, mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumikha ng pagkakahati-hati at gumugulo
sa pananampalataya ninyo. Ang maraming mga faking balita na pwede nang i-edit ng kahit na sinong tao. Gumawa ng mga Facebook accounts na nandoon ang inyong mga mukha, nandoon ang mga mukha natin at nakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan at hindi natin alam na sila pala ay nangungutang na sa pamamagitan natin. At magugulat ka na lang dahil sisingilin ka na sapagkat nangutang ka sa akin. Ikaw naman na walang alam. Anong nangutang? Hindi naman ako nangutang sa'yo. O ito, nangutang ka sa akin. Ito ang GCash mo. Pinadalang kita ng 10,000. Huh? Grabe ang panahon natin ngayon, mga ka-Team Jesus. Yung katapatan ng tao ay hindi na natin nararamdaman. Bibihira at iilan lamang. Ngayon, bilang mga Kristiyano, ganon din ba ang gagawin natin? Ganon din ba? Dapat i-reverse natin kung ano man yung ginawang kasamaan ng mga demonyo, ng mga masasamang espiritu, tayo mga Kristiyano ang mag-reverse nito. Tayong mga Kristiyano ang magbabago sa mindset ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapatid, mga Pilipino na natatakot ng sumagot ng pangungumusta sapagkat natatakot silang isa sila sa biktima ng scam. So, yung nangyari na nabiktima ako sa scam, si Tito Bryant, ang kanyang email ay hinak. So, Lord, anong gagawin namin, Lord? Oh. So, gumawa ako ng panibagong email account at doon ay ang dami kong mga word of God na ibinabato doon sa hacker na yun bang hinihingi ko ang kapatawaran ng Diyos Ama sa buhay niya. Ito ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ang ginawa ko doon sa kanya ay nilagay ko ang John 3:16. Ang kaawaan ng Diyos Ama sa buhay mo, magbago ka, hindi ikaw yan. Ang masamang espiritu ang nasa puso mo, kaya ka nakagawa ng masama. Kaya ikaw ay sumunod sa dikta ng demonyo. Hindi ikaw yan, magbago ka, mahal ka ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa John 3:16. No? So yung mga hacker na yon, yung nag-hack doon sa aking Remitly, ang ginawa ko doon ay naglagay ako ng Word of God doon, ni-review ko yung masamang espiritu. Doon nag-hacker ng aking pinsan, ng aking tita, o ang nilagay ko doon ay mga salita ng Diyos, o ganyan, binabato ko. Sila ng mga salita ng Diyos, at ako'y naniniwala na nirebuke ng Holy Spirit ang masamang espiritu na nasa kanila, at sila'y binago na, at sila'y binago at binigyan ng kaawaan ng Diyos sapagkat nandoon ako na lumuhod at hiningi ko ng awa. Ito mga taong ito na nawala sa landas. They are full. They are insane. Sila ay loko-loko. Sila ay luka-luka. Sila ay nabuang sapagkat wala sila sa tama nilang katinuan. So sa halip na tayo ay mainis at magalit at ganito, kung ano-ano na lang mga curse, ano-ano na lang mga sasabihin natin sa kanila, ang gagawin natin, i-reverse natin sila. Ibato ang mga salita ng Diyos doon sa espiritu ng demonyo upang sa ganoon ay maggapo sila at maibalik sila doon sa impyerno at hindi na sila makakapaminsala pa sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. So tayo, si Pablo dito ay nangungumusta. Nangungumusta siya doon sa mga magkapatid, sa kapatiran. Nandito yung mga katapatan, iniisa-isa niya yung mga matapat na mga tagasunod ni Kristo, na mga alipin ni Kristo na sumusunod, no? At nagsasakripisyo ng kanilang mga buhay.
So anong gagawin natin? Tayo mismo ang mangungumusta sa ating mga kapatiran. Tayo mismo ang mangungumusta at ipagdadasal natin sila. Hindi yung pagkatapos ng pangumusta ay pautangin mo naman ako. Pautangin mo naman ako kasi ang hirap-hirap ko. Paano natin ma-regain itong mga kaluluwang ito kung tayo mismo ay mga palautang? Ano sabi doon sa salita ng Diyos, no? Iwasan ninyong mangutang ang magkaroon ng utang. Ang tanging utang ninyo ay ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. So tayo dapat na mga Kristiyano ang mangungumusta, ang maunang mangumusta sa mga yan. Yung mga Facebook friends natin, kung kayo wala kayong magawa sa buhay nyo, ako di ko magawa yan sapagkat ang dami kong mga trabaho, no? Nagtataxis pa ako, ganyan, nagtatradala trabaho ko. Hindi ko kayang mag-spend ng ilang oras sa Facebook at mangungumusta. Mayroon nga ako mga messages doon na hanggang ngayon na hindi ko pa na-replyan. Pero kayo na nabuboard na kayo sa buhay ninyo at wala kayong magawa sa buhay nyo, gamitin ninyo ang resources na ibinigay ng Diyos sa inyo, ang internet connection, ang cellphone ninyo, at iba pa ang oras ninyo para maging kapaki-pakinabang kayo sa kaharian ng Diyos. So sa halip na manood lang kayo ng mga teleserye dyan, manood lang kayo ng mga drama-drama na pagkatapos nun ay wala namang nangyari sa buhay ninyo, na umiiyak lang kayo, mas lalo pang lumalaki ang problema nyo, mas lalo pa kayong nabibigatan, mas lalo pa kayong nadidepress. Gamitin ninyo ang inyong oras, ang inyong panahon, resources ninyo, upang sa ganoon maging kapaki-pakinabang kayo sa kaharian ng Diyos. Tayo ang mangungumusta, tayo ang magdadala ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Hingin natin sa Banal na Espiritu ang kanyang gabay. Banal na Espiritu, gabayan mo ako. Sino-sino ngayon ang aking imiministeryo? Sino-sino ngayon ang aking ikukumusta at pagpapalain? Kasi meron man yan dyan sa friend list mo, meron man yan from A to Z. O maaring ngayong araw, Panginoong Jesucristo, ang aking papadalhan ng mga messages mo, ng pagpapala mo, ng mensahe mo, ng prayer para sa kanila. Ito ayon sa salita ng Diyos na ganito ay ang aking mga kaibigan from A to B. O. Para sa ganun, alam mo, tapos maglista ka, ang dami mong followers. Followers lang yan, di man yung kaibigan. Yung mga kaibigan mo, ang unahin mo. Unang-una, pamilya mo. Pag ang pamilya mo, tapos mo lang na ministeryo, sabay-sabay kayo, ipagdasal ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga pinsan at iba pa. So ngayon, mag-umpisa ka na, lagay ka na ng listahan. Sino ngayon? February 12. Sino ang aking pangungumustahin at padadalhan ko ng mga messages? Diba? Yan ang pagtuturo na sinasabi ng Holy Spirit. Mangumusta tayo. Alamin natin ang mga sitwasyon ng mga taong ito para sa ganoon mabago ang kanilang mga isipan na hindi lahat ng nangungumusta ay nangangahulugang mangutang at manghahak sa'yo. Tayo ay mga Kristiyano. Ako si ganito, isang Kristiyano. Naniniwala ako kay Jesucristo. Ito ang aking batayan ng pananampalataya ko, ang John 3:16. Ako'y nangungumusta sa iyo bilang aking pinsan, bilang aking kaibigan. Na mabuti ang Diyos, sa kaawaan ng Diyos, ako ay binago niya. So i-share ninyo ang inyong testimony. At nandito ako, kapatid, pinsan, kaibigan, at nahanda kang tulungan at ipagdasal kung ano man ang iyong prayer request sa araw na ito. So, ilista mo yon. Ngayong araw, sino-sino ang i-minister ko, maglaan ka ng oras. Sa halip ng oras mo ay puro nakatunganga ka dyan, nakapanood ka ng showtime at ganyan na walang kwenta.
Sinasayang mo ang oras mo, sinasayang mo kuryente mo, sinasayang mo internet connection mo doon sa mga walang kakwinta-kwintang mga bagay. So gamitin natin, anong sabi ng Diyos? Present your body holy and pleasing in the eyes of the Lord. So gamitin natin ang resources na ibinigay ng Diyos upang sa ganoon ay tayo ay makalikom na mga kaluluwa para sa kaharian ng Diyos sa 2025. Ayan o, tinuturuan tayo, mangumusta tayo. Ipagdasal natin. So ngayong araw, February 11 or February 12, sa umaga na mag-umpisa, sino ang aking unang, depende yan, maaaring A to B, C to D, o kaya ang unang sabihin mo, hindi, ang aking unang kumustahin kay kailangan aking mga relatives. So, sa pamilya ko, okay na ang aking pamilya, secured. No. Doon naman sa aking kapatid ng aking tatay. Ang kapatid ng aking tatay. Sinong mga kapatid ng tatay mo? Ayan. So, lalabas na ito, ang i-target ko muna rito ay ang kapatid ng aking tatay. Okay, sino? Si uncle ganyan, ang kanyang mga anak, ang aking mga pinsan, pwede rin ang ganyan. So, dapat mayroon tayong target, mayroon tayong mga specific na lista na ipangumusta natin ang mga ito, ipagdasal natin ang mga ito. Ang kapatid ng aking sunod, ang kapatid ng aking, ikalawang kapatid ng aking tatay, si ganito, ilan mga kapatid meron siya, ganyan. No? Tapos, ang side naman ng aking nanay, ang kapatid ng aking nanay. Sino mga kapatid ng aking nanay? Ganito, ganito, ganyan. O, ngayong araw, itong gawin ko. Sunod na araw, itong gawin ko. Sunod na araw, itong gawin ko. Sunod na araw, itong gawin ko. O, see? So, kung mayroon tayong listahan, gabay, magugulat ka pagdating ng December, makikita mo ang dami mong harvest sapagkat you are working in the vineyard of the Lord. Hallelujah. So mula sa mga kamag-anak mong yan, kaya ilista mo ang side ng aking tatay, sino ang aking mga uncle, o wala na silang lahat, o una ay sino yung mga ng tatay ko, side naman ng nanay ko, mga relatives na makilala mo sa Facebook o doon sa clan ninyo. Yan mo na ang i-target ninyo. Ang dami, the harvest is plenty. But the workers are few. So, sino ngayon ang mag-harvest? Sino ngayon ang mangungumustan yan sa kanila? Sino ngayon ang magpipray dyan sa kanila? Nang sa ganoon, ay makilala nila at malaman nila na ikaw ay kondisidido, ikaw ay seryoso. Ikaw ay kadugo, ikaw ay relative, seryoso ka, pinagdadasal mo sila. Diba? O sino ngayon ang una mong mahalin? Ang ibang tao ba ang una mong mahalin o ang mismo mong pamilya? Ang iyong mga pinsan, ang iyong mga kadugo. Kaya kung nagdadasal tayo, Lord, pagpapalain mo po, kiniklaim namin ang kaligtasan, Lord, ng pamilya po, sa side ng aking ama at sa side din ng aking ina. Kasi sila ay mga kadugo natin. Sino ang dapat na magdasal sa kanila? Sino ang dapat na magministeryo sa kanila? Sa mga kadugo natin, sa mga anak ng ating mga tiyo, sa mga anak ng ating mga tiya, sa mga anak ng ating mga pamangkin, sa mga anak ng ating mga pinsan. Sinong gagawa nun kundi tayo na mga kadugo nila? Tayo na inimula, tayo na nakaranas ng kaawaan ng Diyos Ama upang tayo ay maging kapaki-pakinabang sa kaharian ni Panginoong Hesukristo. Na? So sa huli, ang sabi dito, papuri sa Diyos. Sa 25. Purihin natin ang Diyos na siyang makakapagpatibay sa pananampalataya ninyo ayon sa magandang balita na ipinangaral ko sa inyo.
Ang magandang balita tungkol kay Jesucristo ay inilihim ng matagal na panahon. Pero ipinahayag na ngayon sa pamamagitan ng mga isinulat na mga propeta. Ito'y ayon sa utos na walang kamatayang Diyos. Para sa lahat ng tao, para ang lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. So, ang salita ng Diyos ay inilihim sa loob ng mahabang panahon, subalit ngayon ay bukas na sa pamamagitan nitong Biblia, salita ng Diyos. Ngayon, anong gagawin natin sa Biblia? Hayaan ang balating nakatiwangwang ng ganyan? No! Basahin natin ang Biblia. At sa ating pagbabasa, as the Holy Spirit leads us, ayan, Holy Spirit, sino-sino ang gusto mong i-minister ko ngayon? Sino-sino ang gusto mong i-message ko ngayon at ipagdasal? Yan dapat ang gawin natin. Hallelujah, to God be the glory. Nang sa ganoon, ang sabi dito, ang sabi dito, ito'y ayon sa utos ng walang kamatayang Diyos, para ang lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Yan ay nasa Romans 16 verse 26. Para ang lahat ng tao ay sumampalataya sa Kanya. Sa makatuwid, ang lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataon na makaranas ng Kanyang kaawaan. Sino ngayon ang gagamitin ng Diyos upang maibahagi sa mga taong ito, sa mga kaibigan natin, sa mga relatives natin, ang kabutihan ng Diyos? Hihintayin mo ba na manakaw sila, maloko sila ng kaaway ng Diyos, ng demonyo, at mapariwara ang kanilang mga kaluluwa? Na wala man lang tayong nagawa. Kahit man lang sa pagdarasal para sa kanila, kahit man lang sa pangungumusta natin sa kanila ay hindi natin nagawa. Itanong natin yan sa sarili. Sa sarili natin. Sino ang gagawa ng papel na yan upang ma-reach out natin ang ating mga kadugo? Upang ma-reach out mo, ma-reach out nila, ma-reach out natin ang ating mga kadugo. Sinong gagawa niyan? Yung mga tao na nanghahack ng mga Facebook accounts? Yung mga tao na napasukan ng mga masamang demonyo? Sila ang mangungumusta at magre-reach out? At sa halip na ipagdasal ang ating mga kapatid, ang ating mga relatives, sila pa ang naging biktima ng kademonyuhan ng taong ito na napasukan ng demonyo? Tayo yun. Ikaw yun. Siya yun. Sila. Tayo na nakatanggap sa kaawaan ng Diyos Ama. Mayroon tayong obligasyon sa ating pamilya, sa ating mga kadugo, sa ating mga kaibigan. Kumustahin natin sila, ibahagi natin ang kaligtasan, ibahagi natin ang mabuting balita, at huwag tayong maging kontento lamang na tayo ay nakarinig sa mabuting balita, na tayo ay nakaranas sa kaawaan ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay nakaranas sa kaawaan ng Diyos, hindi tayo manahimik, hindi tayo mapalagay, hindi tayo makokontinto na tayo lamang ang nakakaranas ng kaawaan niya. Sapagkat ang klase ng pagmamahal ng Diyos ay selfless. 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 Na ibig sabihin nun, pagmamahal sa iba
ang klase ng pagmamahal na mayroon ang ating Diyos. Pagmamahal sa iba. Hindi pagmamahal sa sarili natin. Dahil ang pundasyon ng pagmamahal ng Diyos ay self-sacrifice. Ang Diyos Ama nagsakripisyo sa kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay makaranas sa kanyang kaawaan. No? Si Panginoong Hesukristo, self-sacrifice. Sinakripisyo niya ang sarili niyang kapakanan nang dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos Ama. Sinunod niya, nang dahil sa kanyang obedience, sinunod niya ang nais ng Diyos Ama na isakripisyo niya ang sarili niya nang dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan. Kaya tayo ngayon ay nakaranas ng kagalakan sa puso, nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, nakaranas ng kaawaan ng Diyos, nakaranas ng kapayapaan na mula kay Panginoong Hesukristo sa kabila ng anumang sitwasyon natin sa buhay, sa kabila ng ganitong hirap ng buhay, sa kabila ng mga kabigatan na ating nararanasan, tayo ay nandoon pa rin ang kagalakan sa mga puso natin. Nandito pa rin tayo. Bakit? Dahil yan sa tayo ay nakaranas sa kaawaan ng Diyos Ama, isa tayo sa kanyang mga pinili na maiugnay sa totoong puno na si Hesukristo. At yun na lang ba ang ating gagawin? Ang umupo at makinig at mag-scroll sa Facebook? No, hindi yan sapat. We are workers. Plenty. The harvest is plenty. But the workers are few. Kailangan ng Diyos, kailangan ni Panginoong Hesukristo ang mga manggagawa. Kaya nga doon sa ating group chat, sa Team Jesus, workers in the vineyard of God. Workers tayo, mga ka-Team Jesus. Pantay-pantay tayo, walang mataas, walang mababa, pareho tayo, mga alipin ni Panginoong Hesukristo. Bond servant of Jesus Christ. Magtrabaho tayo para ang ating mga buhay ay maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos Ama dito sa lupa. At hindi masayang ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo para tayo ay mailigtas. Malaya na tayo. Ang salita ng Diyos ay bukas na. Open to all. Ang invitation ay para sa lahat. Para sa lahat nang sa ganoon sila rin ay mabigyan ng pagkakataon na makaranas ng pagmamahal ni Kristo. Mabigyan ng pagkakataon na mapalaya mula sa mga tanikalang na iginapos ng demonyo sa kanila. Sino ang gagawa niyan, mga ka-Team Jesus? Ito bang mga taong napasukan ng mga demonyo? Ito bang mga hacker ang gagawa niyan ng pangungumusta? No! Tayo! Tayo ang mangungumusta sa ating kapwa, sa ating mga relatives, sa ating mga kaibigan, mga classmates. Tayo yun! Pasukan natin ang ating mga group chats at atin silang ikumusta. Hallelujah. No? Ikumusta natin sila, mga ka-Team Jesus. Kaya ako ngayon ay na-rebuke. Rebuke is real. Dahil may mga group chat kami ng mga classmates namin sa elementary, sa high school, na nagli-left ako sapagkat nadidisturbo ba ako ba pag
Kahit yung ano natin sa Team Jesus group chat. Yung nadidisturbo yung may mo magbilang gumaganon tapos nagtatrabaho ako, ganyan. O kaya dito ay nagla-live, biglang magaganyan, no? So Lord, ang gagawin ko nito? So ibang mga grupo, Abita left the group. So wala na akong chance mangumusta kasi na-left naman ako sa group. So rebuke is real. Bakit ka nag-left? Pwede naman pala huli ko nang nalaman na pwede naman palang i-off ang notification para kahit may mga messages ay hindi yun ganon yung cellphone mo. Oh. See? Rebuke is real. Kasi tayo dapat ang mangungumusta sa kanila. Tayo dapat ang magbahagi ng salita ng Diyos. Tayo dapat ang magsasabing ano man ang inyong mga problema ngayon. At tinataas ko kayo sa ating Diyos Ama, kay Panginoong Hesukristo. Wala eh. Halimbawa ako, wala na akong time para mag-join sa mga group chat. Kasi pagod na ang katawan ko. Nagtrabaho ako, 2 trabaho ko, tapos inaasikaso ko si Tito Brian, no, ang mga tabahin sa bahay. Ano pa? Doon sa Brindisi, naghahakot pa rin kami, naglilinis pa rin ako. Oh. Wala na akong time, kung mayroon man kaunti lang, pero wala na akong enough time. Pero kung tayo mga Kristiyano, we have to spend time. We have to spend time. Na magkaroon tayo ng brigade, text brigade, message brigade, copy-paste, yung ating first message na ganito, ako si ganyan, ako ay isang Kristiyano, born again Christian, binago ng Diyos na pamamagitan ng kanyang kaawaan sa John 3:16, ng kanyang anak na Hesukristo, andito ako upang kumustahin ka at upang ibahagi sa iyo ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. At upang ipagdasal ka sa anumang sitwasyon mo sa buhay at ipagdasal ko na kung kalooban ng Diyos, pwede akong gamitin ng Diyos upang ikaw ay pagpapalain. Copy-paste lang naman yan. Copy-paste. Copy-paste sa mga kaibigan natin, sa mga pinsan natin, sa mga tita natin, mga tito natin, mga kaibigan, classmates natin, no? Pero we chose not to do it. Kaya rebuke is real. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong rebuke sa araw na ito. Kagaya kay Pablo, na siya ay nangungumusta sa lahat ng mga kapatiran ni Kristo. Na ipinagdadasal ang mga ito, ang bawat isa. Lord, patawarin mo kami. Kung we overlook it, Lord Jesus, Holy Spirit, patawarin mo kami. Na sa halip na we spend time na mag-minister at gawin namin ang aming mga tungkulin, ang aming mga trabaho sa iyong vineyard, na magtanim ng pagkabutihan sa aming kapwa, sa aming mga kadugo, sa aming mga kaibigan, mga kaklase, mga kakilala, mga kapitbahay, Lord. We chose not to do it. Forgive us, Holy Spirit. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng oras. Na yung mga oras na wala kaming ginagawa, kundi mag-scroll sa Facebook at nanonood ng kung ano-ano na walang kwenta, patawarin mo kami, Panginoong Hesukristo, na sayang namin yung oras na ibinigay ninyo sa amin, na sayang namin yung resources na ibinigay ninyo sa amin upang sana'y magamit namin para makapangumusta kami sa iba, para maipagdasal namin sila, para maibahagi namin ang mabuting balita. Lord, hindi namin nagawa. Forgive us, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Maraming salamat sa iyong pag-rebuke sa amin, sa iyong pagtuturo sa amin sa oras na ito. Maraming salamat at natapos na po namin na marinig at maintindihan ang mensahe
ng aklat ng Roma, o mga taga-Roma. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you sa iyong katapatan na unti-unti kami ay tinuturuan mo. Unti-unti kami ay natututo at napatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Gamitin mo ang aming mga buhay. Here we are. We surrender everything to you. Use us for your purpose and your glory. Let your fresh anointing be upon us. Let the Holy Spirit anoint us with boldness and courage, with gentleness, with love and kindness. Upang sa ganoon maging instrumento kami na maibahagi namin ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo. Kung sino man ang nais mo pong kawaan, Diyos Ama. Hallelujah. Maraming salamat po. Patuloy ka na magpapala sa bawat isa. Ano man po ang kanilang mga prayer request, Father God, let it come to pass. For your purpose and glory in the name of Jesus. I speak healing. I speak provisions. I speak peace. I speak love. I speak confidence. I speak trust in the name of Jesus. And by the blood of Jesus, I speak hope. In the name of Jesus. Hallelujah. To you be all the glory and honor, Father. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong mga salita, Panginoong Jesucristo. Ayan, mga ka-Team Jesus, sino ang mga na-rebuke sa mensahe ng Diyos ngayon? Sino ang na-rebuke? Kung tayo man ay na-rebuke, ibig sabihin nun tayo ay pinili ng Diyos na kausapin at gamitin niya tayo upang sa ganoon ay maging pagpapala sa iba na sa pamamagitan ng ating mga pangungumusta, sa pamamagitan ng ating mga prayer sa kanila, ay mabuksan ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, at maranasan din nila ang kaawaan ng Diyos Ama, kagaya ng ating mga naranasan. So hanggang sa muli, mga ka-Team Jesus, mayroon tayong papel na ginagampanan sa body of Christ. Kaya gawin natin para pagdating ng December, ay may reward na ibibigay ang Diyos sa atin, ang Holy Spirit sa atin, sapagkat tayo ay nagtrabaho sa Kanyang kaharian. To you be all the good honor, Father God, in Jesus' name. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Thank you for joining and welcome newcomers. Kaya Team Jesus members, i-welcome ninyo ang mga newcomers kung sino man ang nag-invite sa kanila. I-follow up natin sila. At yun ang time para i-kumusta natin sila at i-follow up natin sila at ipagdasal natin sila kung ano man ang kanilang mga sitwasyon, kung ano man ang kanilang mga pangangailangan, at kung gamitin tayo ng Diyos, the Lord will provide. Hallelujah. So God bless everyone and Jesus loves us. Bye-bye.